Ayan, so nakita nyo yung intro natin kanina, no? Alam nyo, sira na yung motor natin. Alright, so good day sa inyo lahat. Welcome back ulit dito sa ating channel. At eto na nga, kaya ako lumabas kasi gagawa tayo ng final review dito sa motor natin. Ito na po yung huling review natin dito kasi ang huling review natin, yung upload ko last time 3 years ago review, no? Ng motor natin. So ngayon, etong motor natin ay 6 years old na po. Mahigit. So papasok na ng 7 years old. At ano ba yung mga nangyari na dito sa motor natin, no? Mamaya gagawa natin ng review to. Hanap lang tayo ng parking. Final review after 6 years na ginamit natin tong motor na ito. Yung motor na binabansagan nilang sirain daw. Masabi nila sirain daw to, pero sa akin 6 years na, 7 years na, and still ito pa rin siya, no? Tumatakbo pa rin, maganda pa rin ang kanyang performance. Hindi ako tinitirik, walang naging problema sa makina. Ayan. At okay, sasabihin ko sa inyo mamaya ang mga detalye. At ito po ang ating motor. Hindi ko alam kung gagamit pa ako ng gagamit pa ako ng mic, pero parang no need na. So ayan, kung nakikita nyo, yan ang RS200 2017 model. Yan ang ginagamit nating motor. At syempre, ang daming nagsasabi na itong motor daw ay sirain. Ang daming nagsasabi na ayan, sirain daw. Ano pa ba? Dami raw problema. Ako naman, ganun din ang ang sinasabi ko sa comment section. Sirain yung motor at maraming problema. Pero joke lang yun, mga master. Tingnan nyo naman, 6 years na yan. Wala pang palitan ng pintura, no? Etong motor na to ay stock lahat. Binalik ko sa stock kasi dati pinangre-racetrack ko to. So nung nag-stop na ako mag-racetrack, binalik ko na sa stock. Yung handlebar, binalik ko na. Ayun, wala pa akong dyan. Nagkaroon lang siya ng top box. Ito yung top box. Ayan, makikita nyo. Kaya ako naglagay ng top box. Actually, hindi bagay sa forma kasi sports nga sa touring. Sport touring, pero nilagyan ko ng top box kasi ngayon, nagko-content na ako ng camping vlog. Kaya ayan, nilagyan ko ng top box. At yung bracket na yan, wala kang mabibiling bracket na ganyan. No, yan po ay sariling gawa ko yung bracket niyan. At yan, sobrang napakatibay. Okay, so question, ano ba tong motor na to? Sirain ba talaga to? Kasi ako dati wala rin akong tiwala sa Bajaj. First time kong Bajaj na motor to. So hindi maganda ang sa akin ang review ng Bajaj before kasi nga yung CT100 nila, ang daming nagrereklamo dati. Dami raw sira. So yun ang tumatak sa ang problema yung Bajaj. So makikita nyo sa unang review ko kung ano yung mga pros and cons dun sa 3 years review ko. So ngayon itong review natin is pang 6 years na to. So still yung motor natin ganito pa rin, walang pagbabago. All stock pa rin yan, no? Pipe, lahat, pati makina, stock yan lahat. Yun, wala akong binago maliban dun sa ito. Bigay kasi sa akin to ng kumpare ko itong na to. Racing Boy. Yun lang. Yung itong windshield yan ang binago ko, tsaka ito lang. The rest, all stock yan lahat. After 6 years. Kasi sabi nila, sirain daw. Itong problema ko dito, mga kapitbahay namin. Lagi na lang binabangga yung motor ko. May bagong gasgas na naman, no? So, para sa akin mga master, no, sa loob ng 6 taon na gamit ko tong motor na to, ginagamit ko siya pang long ride, kung saan-saan, endurance, racetrack, touring, chill ride. No? Wala akong naging problema sa makina. As in, totally wala talaga akong naging problema sa loob ng makina, no. Yun po ang dyan, honest review natin. Pagdating sa makina, sobrang napakatibay na tong RS200 Bajaj. Ngayon lang ako bumilib sa isang motor na talagang winalwal ko na sa endurance, no, kasi kamote din ako pagdating sa endurance, gusto ko mag-top. Talagang sagaran talaga. So, never ako nitong pinahiya. Hindi man lang siya tumirik or nagka-problema sa makina, hindi umusok, no? Talagang superb yung, para sa akin, superb talaga yung condition niya.
pagdating sa performance ng makina. Ang naging problema ko lang dito mga master, sa totoo lang, nakaka ano na ako, 1, 2, tatlong palit, tatlo ba? Dalawang palit ng stator. So yun ang ang talagang problema ko dito, no, nagkaroon ako ng problema sa stator, which is dun sa charging system. Pangalawang palit ko na ng stator to. Okay, at isang beses na ako nagpalit ng rectifier. So, sa loob ng 6 na taon, yan lang yung naging problema ko dito. Which is common naman, normal, kasi talagang ever since na lumabas tong RS200, yun na talagang issue niya. Kahit sa KTM ganun din ang problema nila yung stator. So, nabanggit ko na yan dun sa natin, sa unang vlog natin, no, dito sa motor na to, nung 3 years old pa lang to. So, after 6 years, eto na. Gagawa na naman tayo ng final review ko na to mga master sa motor na to, kasi talagang nasatisfy na ako sa kanyang performance. Talagang sulit na talaga yung kanyang performance para sa akin, kasi nasagad ko na. And itong motor na to ay meron ng 100,000 milyahe. Okay, so yan ang niya. At dun sa 100,000 na milyahe niya, ay talaga naman wala akong naging problema dun, no? Maayos manakbo. Okay, ang sekreto ko, bakit ganun yung motor tumagal ng ganito katagal, no? Wala naman naging walang issue. Siguro sa pagme-maintain lang. Yun yung talagang main diyan. Pinaka-importante yung maintenance ng motor. So ayan mga master, going back dito sa review natin dito sa motor natin, no. Kasi lumipat ako ng pwesto kasi may storbo dun sa kabila. Gustong umextra sa ating review. Ang kulit Okay, so tuloy tayo, no. Wala ako sa pagdating sa ang number 1 talaga ang dito, ang pinaka number 1 talaga na naging talaga sa akin, approved talaga sa akin tong motor na to, is yung kanyang engine performance. Yun talaga. Kasi kung bibili ka ng isang gamit, kung bibili ka ng isang, laging katanungan ng mga customer or ng mga tao, kung yan ba ay tatagal, no? Tatagal ba sa babaran, sa biyahe, sa kung saan, kung basta pag ginamit mo, kung talaga bang magiging maayos ba yung performance niyan. Yun talagang pinaka-importante sa lahat, no? Yung makina ng motor. So ako, hindi ako nagsisi na ito yung nakuha ko. Actually, hindi naman ito yung original na gusto ko talagang motor. Pero, accidentally na napunta lang sa akin to, no? Pero brand new kong kinuha to. Ayun. Hindi naman ako nagsisi. As in, wala akong, ang maisasagot ko lang dito sa ating final review, wala akong masasabing problema, no? Yung natural na maintenance, normal lang yun sa lahat ng sasakyan Yan, magpalit ka ng brake pad, magpalit ka ng valve kung mapupundi, palit ka ng langis, kadena, sprocket, normal lang yun kasi wear and tear. Pero pagdating sa loob ng makina, wala akong naging problema dito. So ayan, all stock po yan, walang problema. So yun po, siya nga pala, honest, etong motor, after 100,000 mileage itong motor na to, no, talagang sinagad-sagad ko na itong gamitin So ito po, na-refresh na to. So in short, ang pinalitan ko dito is yung tawag nito, valve seal. So yun, nagpalit na ako niyan. Kaya naman pinalitan ko yun, hindi dahil sa nasira yung yung part na yun, kundi kailangan na talaga siyang palitan kasi nga ang tanda na nung kumbaga ang layo na nung tinakbo ng kanyang ring at saka yung mga valve seal. Pero nung pinalitan ko mga master, wala talagang walang problema yung makina. Talagang siguro naisipan ko lang napalitan para mas lalong tumagal yung performance ng makina, lalong tumagal yung buhay ng makina. So yun, pinalitan ko ngayong yung piston ring, piston, tsaka valve seal, tsaka yung mga gasket niyang pinalitan ko na. So in short, parang bago na naman ulit yung takbo ng motor na to. Normal yun na pinapalitan talaga kapag matanda na yung motor kasi 6 years na ang laki na ng kanyang tinakbo So nagpalit na rin ako ng clutch lining, yan, pinalitan ko na dito. Ano pa ba? Yung stator, yan nga, rectifier. So yan yung mga maintenance na ginawa ko dito sa motor na to. And so far, wala akong naging major issue dito sa motor, naging problema. Talagang superb, no? Hindi ko inaasahan na itong Bajaj na to ay tatagal sa akin ng ganito
napakatagal. And yan, kaya nga sinabi ko sa inyo na baka final review ko na to. Syempre, napatunayan na ng motor na to sa akin, no? Na talagang maganda siya at talagang matibay. Baka kasi itong motor hindi natin alam. Baka syempre mapalitan na rin natin kung sakasakaling magkakaroon ng budget. Pero parang farewell review ko na sa kanya to. At ako'y natutuwa sa kanyang serbisyo dahil hanggang ngayon hindi niya ako pinahihiya sa mga long rides, no? Sa lahat ng biyahe na ginagawa ko, all weather, kung ano man yung talagang natuwa ako, kumbaga satisfied ako. Ito pong review na to ay hindi naman sponsored review, talagang syempre personal na gamit ko tong motor na to. Syempre, love your own, no? Kung ano yung katotohanan dito, yun lang yung sinasabi ko sa inyo. And syempre, hindi ko rin sasabihin na yung mga pangit sa kanya syempre, sasabihin din natin. Ayan, ang hindi ko lang nagustuhan dito talaga sa motor na to, pag magbabaklas ako ng mga pairings, napakaraming tinatanggal na tornilyo. Ayan, at ang hindi ko rin gusto rito mga master, sa totoo lang, ay yung mga pairings niya, tulad nung yung mudguard na yan, basta lahat ng pairings nito napakamahal, mahal ang pyesa, mahal ang mga pairings nito mga master. Kaya hindi ko mapalitan yung nasa harapan yung mudguard na yan, putol na yan ginawan ko lang ng para. Ayan, actually dapat mahaba yung ganito, so ginawan ko ng paraan, ako na nagcut. Kasi ito lang yung fender na yan nasa 2,700 na yan, unlike sa ibang brand na napakamura. So talagang mahal ang mga pairings ito. Yan ang downside nitong motor na to. No, kasi para para siyang kumaga sister company siya ng KTM. So, yun ang downside niya. Medyo mahal ang parts ng mga pyesa nito, pati pairings. Pero talaga namang napakatibay. As in, wala mga master Yun ang kumbaga, hindi ko masasabing puro positive yung sasabihin ko sa kanya kasi na niya kumbaga na nagawa niya yung kanyang trabaho, kumbaga dun sa way ng paggamit ko, no, sa style ng pagpapatakbo ko, sa loob ng 6 years hindi ako binigyan ng sakit ng ulo nitong motor na to. Kabaliktaran ng mga sinasabi ng iba, yung mga bashers na sirain daw, pero yung mga nagsasabing sirain yung itong motor na to, sila po wala na mga motor ngayon, mga pinahatak na, tsaka siraan na rin yung mga motor nila. Pero still, nandito pa, namamayagpag pa. Talaga naman, tumatakbo pa na matulin. Long ride pa nga natin to Diba? Yun lang. Ano pa bang mga dito? Basta yun lang mga master. Pagdating sa makina, talaga napakatibay niya. Alright, yun lang. Ayan naman ang napaka-importante dito sa motor na to. Yung makina. Pagdating sa charging system niya, ano nangyari dito? Wala na yung Pagdating naman sa charging system niya, syempre, normal, common issue, stator. Pero naman yun, kumbaga na susolusyonan naman, no? Papalit ka lang ng palitan mo lang. Yung stator niyan nasisira siya every 32,000 to 40,000 kilometers. Sobra, medyo na yun, medyo na tawag nito. Matagal na, no? Kumbaga, sa 40,000 kilometers, na yun, sulit na yun. So yun lang ang ating quick review and final review dito sa motor na to, no, RS200. Wala, para sa akin approve, no, sa mga magkakaroon diyan ng mga ganitong motor. So sa mga bago, ito kasi ang pinaka kumbaga itong motor na to ang version 1, no, sa lahat ng RS. Ito yung version 1, 2016 2017 model. Napakatibay. Hindi ko lang alam yung mga lumabas ngayon kung kapareho rin ito ang performance, pero tingin ko mas maganda rin, no. Maganda rin yata yung huling labas nito. Pero para sa akin, sulit na to, itong motor na to. Alright, so yun lang mga master. At nagawan ko lang ng quick review kasi nga sabi ko farewell review ko dito sa motor na to. Ayan, tingnan nyo naman yan. One click pa rin hanggang ngayon, no? Wala na pala akong gas. Lahat po yan stock pa. Wala pa akong pinapalitan, no? Yun, maliban nga doon sa binanggit ko na na refresh ko na to, kaya parang bago na naman yung takbo. Yun lang mga master. Sa mga merong mayroong mga RS200 dyan, talagang hindi nyo pagsisisihan. Bakit?
nakuha nyo yung motor na ganito, no? Basta tama lang yung inyong maintenance, no? Sa akin, every 1,000 to 2,000 kilometers, nagpapalit ako ng langis. Depende sa paggamit ko. No, kung walwal ako, bawa talagang sagad-sagad yung takbo ko, every 1,000 palit ako ng langis. Kapag tama lang naman yung takbo ko, 2,000. Yan. Depende sa sa binabiyahe ko. Okay, and so far, di naman tayo pinahiya dun sa maintenance. Napaka-importante ng maintenance kasi sa sasakyan. Kahit anong klaseng sasakyan, no? Yan po. At ano pa ba? Ano pa bang sabihin ko na, ano ba mga problema nitong motor na to? Wala akong naging problema, no? Siguro dahil kahit pa paano, pagdating sa maintenance, rin ako eh. Kumbaga maselan ako. At ako lang yung nagme-maintain ng motor. Hindi ko pinapahawak. Isa lang ang mekanikong pinahawak ko nito, si yung kumpare ko lang. Siya kasi yung nagbaba ng makina nito. Tinulungan ko. No, siya lang yung nakapagbukas ng makina nito. Maliban sa kanya, wala na. Ganun po kaselan pagdating sa makina. So, yan po ang sekreto sa para tumagal yung motor nyo. Kailangan proper maintenance. Kaya yung mga nagsasabing sirain to, I don't think siguro kung meron silang ganito, kung talagang sirain. Kahit anong motor magiging sirain kung hindi ka marunong mag-maintain. Yan ang ko lang din talaga dito, yun nga, yung mga pyesa nito talagang medyo pricey din talaga yung pyesa niya. Pero talagang super tibay. No, marami na ako naging motor. As in, pang-sampu na tong motor na to sa mga hinawakan ko. At personal na drive ko, pero dahil nga sana gustuhan ko yung kanyang performance, kaya ito yung tumagal sa akin. Lahat, kahit ilusong ko sa baha to, palag-palag eh. Yun po ang ang ating dito review. Handling wise, no, hindi siya kagaya ng ibang sports bike na talagang maganda yung handling niya. Average lang yung handling nito, no, hindi siya kagaya ng R15 na KTM na talagang napakaganda ng handling. Siya po hindi ganoon kaganda yung handling niya. Honest review ko na yan. Pero sapat na rin kasi ginamit ko sa racetrack na hindi naman ako nagkaroon ng problema. Sa power ng makina, wala akong masabi, no? Pagdating sa 200cc category, sa mga lumabas ngayong mga 2017, 2016, talaga naman masasabi mong napakabilis niya. Mabilis talaga siya. Kung ikukumpara mo nga, kung stock to stock basis lang yung pag-uusapan, talagang napakalakas ng makina niya. Wala akong masabi. Naisagad ko na to ng sagad-sagad. Nakita nyo naman sa una kong vlog repair ko. Ilalagay ko na lang yung description sa baba ng una nating review dito sa motor na to. Andun na lahat, halos kompleto na yun eh. So ito na lang, follow up. Na lang natin to, follow up vlog na lang natin dito sa motor na to. And this is our final review dito sa motor. Kasi kumbaga napaka mas reliable yung review na talagang ginamit mo na yung motor for so many years. Talaga masasabi mo, lahat ng sasabihin mo totoo kasi nagamit mo na, no? Hindi kagaya ng mga review na 1 day, 2 days old pa lang yung motor or 1 month old pa lang, tapos ginagawa nila ng review at sinasabi nila lahat ng positive comments doon, positive feedback doon sa review nila. Pero hindi pa naman talaga nila fully na nagamit yung motor. So eto, kaya talaga ang purpose ko talaga nito, long term review, no, after so many years na ginamit ko to. Ngayon lang ako nag-review ulit kasi gusto kong patunayan na talagang super tibay ng makina. Nakita nyo naman yung mga vlog ko nung unang-una pa lang, talagang racing din ako eh. No, sa racetrack, talagang winalwal ko na to sa racetrack eh. Ayun, kala ko nga nung nasa racetrack ako, walwalan sasabog hindi pala. No, antibay talaga. Kaya makipagsabayan sa lahat. Ayan. Ayun nga, kagaya ng sabi ko mga master, siguro ito na yung final review natin dito kasi hindi natin masasabi. Baka sa mga susunod na panahon syempre hindi natin alam kung mag-upgrade tayo or mag-downgrade tayo. Ayan, kasi syempre magbabago na tayo ng content sa ating YouTube. So, yun, bahala na. Abangan nyo na lang ang mga susunod na kabanata. At saka kasi, kumbaga, ngayon po ay dun sa naiisip kong content, uy, overshoot.
dun sa naiisip kong content ay hindi siya tugma, no? So yun din ang iniisip. Kaya naman syempre baka lang, no? Baka lang mapalitan. Yan. So kung ano man yung mga content na gagawin natin sa susunod, abangan nyo na lang dito sa ating YouTube channel. And I'm sure matutuwa rin kayo dun sa mga gagawin nating content. Pero kung wala pa tayong pamalit, magtsatsaga muna tayo dito. So ano pa ba ang downside? Gulong, syempre. Sa ganito kalaking motor talaga kung wala kang 8,000 dito, hindi ka makakapagpalit ng gulong. So kung medyo maayos-ayos na gulong, mga 8,000 lang set nito. Medyo mahal kumpara dun sa mga ibang underbones, scooter. Expect mo na yan kasi kapag lumalaki talaga yung motor, medyo nagmamahal yung maintenance sa gulong. Syempre kung magugulong ka lang din naman, yung medyo maayos na, yung makapit na, no? Huwag naman yung gulong na na basta lang masabing may gulong. Basta sa mga parts nito, ang ko lang mga master, ang advice ko lang talaga, remain kayo dun sa, kung gusto nyo tumagal yung motor nyo talaga, remain kayo sa mga stock parts kung magpapalit man kayo, no? Ayan, so 6 years na to, magsi 7 years na tong motor na to, and still ngayon ginagamit pa rin natin, no? At napakaganda pa rin ang kanyang takbo. Binibigay pa rin niya yung gusto kong takbuhan kapag ginusto ko. Kapag sinabi kong tumakbo ng 100 plus, talagang tatakbo siya ng mahigit 100. Yun ang nagustuhan ko dito. Pero sa ngayon kasi nagbago na rin ako ng driving style, no? Habit sa pagdadrive, medyo chill ride na lang ako. So ayun, kaya tingin ko this time pwede na natin siyang pagretiruhin sa ganun. So basta ilalagay ko na lang sa comment section yung una nating review dito, 3 years review, no? Para at least makita nyo na doon kompleto yung review doon. This is a follow up review lang dito sa motor natin na to. So yung mga kasabay nito dati, yung mga tropa ko na may mga motor dati, sabay-sabay kami, sila sira-sira na rin yung mga motor nila. Depende talaga sa maintenance, sa pagme-maintain talaga. At kung wala pa kung mayroon pa kayong mga katanungan regarding sa performance ng motor, mag-comment lang kayo sa baba at yan po ay sasagutin ko dito sa comment section. Ayan, kung nagustuhan niyo yung ating quick review dito sa motor na to and final review, quick and final review, ayan, i-like nyo lang. Ayan, malaking bagay na po sa atin yan, mga like na yan. Okay, so sa mga owner dyan ng RS200 version 1, talagang swerte nyo at kayo po ay nakakuha ng ganitong motor kasi talaga napakatibay. Hindi ko akalain, no? Hindi ko akalain talaga na matibay. Oh, ano mo to, kamote, oh. Nakita mo yun? Ang tuling kinap tayo. So yun lang mga master, yung mga shoutout sa mga may version 1 dyan. Talaga napakatibay ng motor na to. So syempre kung hindi pa natin papalitan to, tatagal pa to ng another 7 years ulit. Nasa pagme-maintain lang naman yan.